Magandang araw sa inyo, Sir Eric. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Victor. Ikikwento ko lang po sana sa inyo itong naging karanasan ko. Nang mangyari itong karanasang ito ay nasa edad pa lamang ako na 19 anyos. Hindi lamang ito ang naging karanasan ko sa aswang. Subalit ito po ay isang mga pangyayari sa aking buhay na hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan. Nang mga panahong ito ay nagtatrabaho ako malayo sa probinsya kung saan nakatira ang aming pamilya. Sa kadahilan ng iyon, 2 hanggang 3 beses lang akong nakakauwi sa aming baryo para bisitahin ang aking mga magulang. Sa tuwing umuuwi ako sa aming bahay, masaya ang aking mga magulang. Bukod kasi sa mga dala kong pasalubong sa kanila, mas mahalaga sa kanila ay ang makasama ako. Gayong ako lang din ang nag-iisa nilang anak. Gawa ng nalalayo nga ako sa aking ama't ina, malimit akong pinaalalahanan ni nanay na mag-iingat sa aking trabaho. Madalas din niyang sinasabi sa akin na huwag kong sagarin sa pagod ang aking katawan at nang hindi ako magkasakit, gayong wala siya upang alagaan ako sakaling hindi maganda ang aking pakiramdam. Natutuwa naman ako noon gayong iniisip talaga nila ang aking kapakanan. Isang beses nga, dahil walang trabaho kinabukasan, napagpasyahan kong pagkatapos ng trabaho ko, sa araw na yun din mismo ako uuwi sa aming baryo. Nasa 2 hanggang 3 oras lang naman noon ang biyahe. Kaya kahit gabi na akong makarating sa bahay ng aking mga magulang ay ayos lang. Dahil hindi rin naman kalayuan ang aking lalakarin mula sa bayan ng aming probinsya patungo sa mismong baryo namin. Pagkatapos nga ng trabaho ko sa araw na yun, umuwi lang ako sa inuupahan kong bahay para kumuha ng aking mga gamit. Nang maiayos ko na ang aking mga dadalhin, dali-dali rin akong umalis patungo sa bayan. Bumili na rin ako ng mga dadalhin ko sa aking mga magulang. Nang matapos ako sa pamimili, ay kaagad din akong sumakay ng bus. Hindi rin nagtagal ang paghihintay ko dahil nagsimula rin noon ang pagbiyahe. Naisipan kong maidlip na lang muna dahil ilang oras din noon ang biyahe. Kaya makakapagpahinga pa ako. Nahimbing ako noon sa aking pagtulog at nagising na lamang ako na malapit na kami sa bayan ng aming probinsya. Dahil doon inayos ko na lamang ang aking sarili at pagkarating nga sa bayan ng probinsya namin, bumaba na rin ako sa sinasakyan kong bus. Dahil gabi na ngayon at wala nang gaanong masasakyan, minabuti ko na lang na maglakad noon patungo sa aming baryo. Binilisan ko na lamang ang aking paghakbang at itinuon na lang din ang buong atensyon sa aking daanan. Hindi ko na lamang din binigyan ng pansin ang mga ingay na aking naririnig sa aking madadaanan. Makalipas nga ng halos 10 minutong paglalakad noon, narating ko na rin ang aming baryo. Hindi na ako nag-aksaya pa ng aking oras at dumiretso na ng lakad pa uwi sa aming bahay. Nang malapit na ako sa aming bahay, saktong lumabas ang aking ama. Tinawag ko kaagad siya at ganoon na lang nga ang kanyang gulat nang makita ako. "Gabi na anak ah. Buti naman at ligtas kang nakarating dito." Masayang wika ni tatay noong makalapit siya sa akin. Tinulungan niya rin ako sa aking mga dala noon at dumiretso na rin kami sa loob ng aming bahay. Maging si nanay noon ay natuwa nang malamang umuwi pala ako noon kahit gabi na. Tinanong pa niya ako kung ayos lang ba ako, kaya napatango ako sa kanya. Pinagsabihan pa ako ni nanay na sa susunod ay wag na lamang akong umuwi, lalo na kapag aabutin ako ng gabi sa daanan.
Gayong napakadelikado nga ng daanan. Napatango na lamang ako noon kay nanay bilang tugon sa kanya. Ipinaghain na lamang ako noon ni nanay ng aking hapunan at sinamahan din nila ako ni nanay. Nakipagkwentuhan sila sa akin gayong tapos na nga silang kumain. Pagkatapos kong kumain, nagpahinga na lang din ako dahil nagpasya na ring matulog ang aking ama't ina. Sinulit din namin ang pag-uwi ko ng sumunod na araw. Ipinagpaalam ko kasi sa aking mga magulang na hindi na muna ako makakauwi matapos ang pagdalaw kong yun. Dahil nga sa magiging abala ako sa aking trabaho. Basta mag-iingat ka lamang doon at huwag mong hahayaang mapagod ka ng husto. Ingatan mo rin ang iyong sarili, lalo na ang iyong kalusugan. Lalo na at wala kami roon para alagaan ka. Wika ni nanay noon sa akin na kaagad ko ring tinanguan. Inihabilan pa ng aking ina sa akin noon ang mga gagawin ko kung sakaling hindi ko maiwasan ang magkasakit. Isa nga sa madalas na sinasabi ni nanay ay ang pag-inom ng katas ng kalamansi na ihalo ko raw sa tubig upang gawing juice. Sa kaparaan ng yun daw ay matutulungan ako nun gayong marami yung bitamina. Dagdag pa niya, kapag may ubo daw ako ay yun din ang aking inumin. Wala na akong nagawa noon kung hindi ang tumango sa aking ina at nagwikang hindi ko kalilimutan ng mga habilin niya. Isang buwan lang naman akong hindi makakauwi rito at hindi naman po isang taon, nanay. Biro ko pa sa aking ina, kaya napatawa na lang kami. Nang bumalik ako noon sa probinsyang pinagtatrabahuhan ko, panay pa ang naging paalala sa akin ni nanay tungkol sa kanyang mga sinabi. Pagpapasalamat at pagngiti lang ang naitutugon ko sa aking mga magulang. At saka umalis na rin ako sa aming bahay. Tulad nga ng sabi ko sa aking mga magulang, hindi nga ako nakauwi noon dahil naging abala na ako sa aking trabaho. Halos ilang araw na rin akong gabi kung umuwi sa inuupahan kong bahay. Sinusunod ko naman noon ang mga hinabilin ni nanay at para kahit papaano ay hindi ako magkaroon ng sakit. Umiinom din ako ng kalamansi juice at nagbibitamina at nang makayanan din ng aking katawan ng pagod. Subalit kahit ganoon na ang aking ginagawa, hindi ko pa rin naiwasan ang magkaroon ng sakit. Isang beses kasi ay nabasa ako ng ulan noong pauwi na ako sa inuupahan kong bahay. At simula nga ng araw na yon, sinipon na ako. Uminom naman kaagad ako ng gamot at patuloy pa ring umiinom ng kalamansi juice, gaya ng sabi ni nanay. Yun nga lang dahil sa pagod sa araw-araw na trabaho, tila bumigay na rin ang aking katawan. Hindi na lamang sipon ang naging problema ko noon dahil inuubo na rin ako at madalas pang nahihilo. Gawa ng kulang na rin ang aking tulog dahil sa pagiging iritableng dulot ng aking karamdaman. Sinubukan ko pa talagang kayanin noon kahit na madalas na talagang sumasama ng aking pakiramdam kapag nasa trabaho ako. Minsan pa nga ay nakakatulog pa ako sa trabaho dahil sa labis na pagsakit ng aking ulo. Mabuti na lang at hindi ako nahuhuli, kaya wala rin akong naging dagdag na problema sa ganun. Hanggang sa isang beses nga noon, ramdam ko na hindi talaga maganda ang aking pakiramdam. Kaya nagdalawang isip ako na pumasok sa trabaho. Yun nga lang, dahil ayaw kong mapagalitan ng boss ko, ay pumasok pa rin ako. Nang nasa opisina na nga ako, mas lumala pa ang aking nararamdamang hilo. Kaya imbis na makapagtrabaho sa araw na yon, nakatulog ako. Nagising na lang ako nang gisingin ako ng isa sa mga kasamahan ko.
Sakto ring nilapitan ako ng aking boss. Gayong napag-alaman nga niyang masama ang aking pakiramdam. Hindi ko rin napigilan noon ang aking pag-ubo. Kaya ganoon na lang ang pag-aalala sa akin ng aking katrabaho at maging ng aking boss. Mabait naman ang aking boss. Kaya marahil dahil sa sitwasyon ko ng mga panahong yun, siya na mismo ang nagsuhestyon na magpahinga na muna ako. Pumasok ka na lang ulit sa trabaho kapag maayos na ang pakiramdam mo. Mas mahalaga pa rin ang kalusugan. Wika pa ng aking boss. Inaalala ko pa noon na maraming trabaho ang maiiwasan ko. Kaya nahiya ako at nagdadalawang isip na sang-ayunan ng sinabi nito. Subalit, pinagsabihan na lamang niya kung wag ko nang intindihin ang tungkol doon dahil mas mainam na makapagpahinga na muna ako. Ganoon na lang nga ang pagpapasalamat ko sa aking boss dahil sa naintindihan nito ang aking kalagayan. Nang mga oras na yun din ay umuwi na lang din ako sa inuupahan kong bahay. Dahil masama talaga ang aking pakiramdam, nagpasya na lang akong magpahinga at matulog. Nagising na lang ako mga bandang 3:30 ng hapon. Kahit papaano ay bumuti-buti ang aking pakiramdam noon. Hindi ko alam pero naisipan kong umuwi na lang muna sa bahay ng aking mga magulang upang doon na rin magpagaling. Alam ko kasing mas maaalagaan ako ng aking mga magulang doon at hindi rin ako gaanong mahihirapan dahil hindi nga ako mag-isa. Dali-dali akong nag-ayos ng aking mga gamit na dadalhin at nang matapos ay nilisan ko na rin ang inuupahan kong bahay. Nagtimpla pa ako noon ng kalamansi juice at nang may mainom din ako habang nasa biyahe. Madilim na naman kung makakarating sa bahay ng aking mga magulang. Pero hindi ako nagpapigil. Kaagad akong nagtungo noon sa sakayan ng bus at naghintay na lang kung kailan nga ito aalis. Sinadya kong maupo noon sa tabi ng driver. Gayong mas makakapagpahinga ko roon kung ikukumpara sa ibang pwedeng upuan sa bus na yon. Sa kahihintay nga ay hindi ko napigilan ng mapaidlip. Gawa ng bigla namang sumakit ang aking ulo. Naalimpungatan na lang ako noong umandar na nga ang bus at nagsimula na ang biyahe. Naging panay rin noon ang aking pag-ubo, kaya nakaramdam ako ng hiya sa mga pasahero ng bus, lalo na sa konduktor ng bus na panayang naging tingin sa akin. Pasensya na po kayo. Sabi ko pa na tinanguan naman niya. Itinuon ko na lang ang aking tingin noon sa daanan. Subalit ramdam ko pa rin ang panakanakang pagsulyap ng konduktor sa akin. Pakiramdam ko rin ng mga oras na yon ay matalim ang kanyang tingin. Kaya paminsan-minsan ay napapalingon din ako sa kanya. Pinipilit ko naman na hindi umubo noon subalit hindi ko nakayanan at nagsunod-sunod nga ang aking pag-ubo. Dahil doon kinuha ko ang kalamansi juice na baon ko at ininom na lamang yon. Habang umiinom, lumapit sa akin ang konduktor upang tanungin ako kung maayos lang ba ang aking pakiramdam. Hindi inaasahan ang biglang pagpreno ng driver, kaya sa hindi ko sinasadya ay natapon ko sa kamay ng konduktor ang kalamansi juice na iniinom ko. Bigla naman itong napasigaw ng mabasa ng kalamansi juice ang kanyang kamay. Kaagad akong napatingin sa kamay nun at kita kong namula yun. Humihingi na lamang ako ng pasensya sa konduktor ng bus na noon ay matalim na ang tingin sa akin. Nakaramdam pa ako ng kakaibang kaba dahil sa pamamaraan ng pagtitig nito sa akin. Nang titigan ko siya, ay bigla siyang nag-iwas at sinabing ayos lang yun. Bigla niya ring tinago ang kamay niya, kaya napalihis na lang din ako ng titig sa kanya.
Napatingin pa ako sa ibang pasahero noon at napansin ko ngang nakatingin din sila sa amin ng konduktor. Kaya nakaramdam ako ng hiya. Humingi ulit ako ng pasensya sa konduktor ng bus at saka itinago na lamang ang lagayan ko ng kalamansi juice. Muli namang pinaandar ng driver ang bus, kaya wala na akong nagawa kung hindi ituon ulit ang aking tingin sa daanan. Napapasulya pa ako noon sa konduktor at maging sa kamay nito na ng mga sandaling yun ay hindi pa rin nawawala ang pamumula. Nakaramdam ako ng konsensya noon dahil alam kong ako ang may kasalanan kung bakit naging ganoon ang kamay nito. Ang hindi ko lang maintindihan noon ay kung bakit ganoon ang naging reaksyon ng balat nun dahil lamang sa kalamansi juice na natapon sa kanya. Nang maisip ko naman na marami ang pwedeng maging sanhi, iwinaksi ko na lang sa aking isipan ang tungkol doon. Napatingin pa ako sa konduktor na noon ay seryoso lang habang nakatingin sa daanan. Pakiramdam ko rin noon ay galit siya sa ginawa ko. Kaya minabuti ko na lamang na muling umidlip. May kalayuan pa kasi ang aking magiging biyahe. Kaya yun ang mainam kong gawin para kahit papaano ay bumuti-buti ang aking pakiramdam. Dahil nga nakatulog ako sa biyahe, hindi ko nalaman kung ano ang mga nangyari. Naalimpungatan na lang kasi ako noong nakaramdam ako na parang nasusuka. Ganoon na lang nga ang gulat ko nang sa paggising ko, bumungad sa akin ang konduktor ng bus. Nakangisi ito sa akin at tila sunod-sunod na napalunok. Bunsod nun, mabilis naman akong tumayo na siyang naging dahilan na mapaatras ito ng bahagya. Inilinga ko naman ang aking tingin sa kabuuan ng bus at wala na ang mga tao at maging ang driver ng bus. Napangisi naman ang konduktor dahil sa gulat ng reaksyon ko. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kakaibang takot noon dahil sa mga tingin ng naturang konduktor sa akin. Kaya hindi na rin ako nagdalawang isip na bumaba sa bus na yun. Kahit ramdam ko ang matinding hilo gawa ng masakit ang aking ulo, hindi ko na lamang ininda ang sakit at nagpatuloy sa aking paglalakad. May kadiliman na noon ang paligid, kaya nagdali-dali na akong lumayo roon sa bus. Kakaunti na rin kasi noon ang tao sa bayan. Nang lingunin ko naman ang bus, nakita kong nakababa na roon ang konduktor at nakasunod pa ang tingin sa akin. Kinilabutan naman ako dahil doon, lalo na at wala akong maisip na dahilan na maging ganoon siya sa akin. Gayong pareho kaming lalaki. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang taong yun, kaya napailing na lang ako. Mabilis akong naglakad patungo noon sa sakayan ng tricycle patungo sa aming baryo. Sa kabutihang palad, may iisang tricycle pa na nagbabantay doon, kaya dali-dali na rin akong sumakay sa kanya. Napansin nga ng driver ng tricycle ang aking pagmamadali, kaya napatanong siya kung may problema ako. Umiling na lamang ako bilang tugon. At nang tanungin niya ako na bakit tila namumutla ako, sinagot ko siyang masama lang ang aking pakiramdam. Pinakiusapan ko na rin noon ng driver na ihatid na lamang ako sa baryo namin. Hindi naman noon tumanggi ang driver at hinatid na lang din ako. Habang nasa biyahe nga kami noon, pansin kong tila hindi mapakali ang driver. Hindi nito maituon sa daanan ng kanyang atensyon gayong napapalingon ito. Kaya kinabahan ako at baka maaksidente kaming dalawa. Napansin marahil nito ang aking pag-aalala, pero hindi man lang ito nagsalita. Nagpatuloy lang ito sa pagmamaneho hanggang sa makarating nga kami sa bahay. Nagbayad naman ako kaagad sa kanya nang napagkasunduan naming pamasahe ko. Bago siya umalis,
Nagwika pa siya at humingi ng pasensya sa akin. Pasensya ka na kanina. Pakiramdam ko kasi ay may sumusunod sa atin kanina. Kaya hindi ako mapakali. Magsaboy kayo ng asin sa paligid ninyo ngayong gabi. Mukha kasing may gustong bumisita sa inyo. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi nito. Pero hindi ko na nagawa pang magtanong kung ano o sino ang tinutukoy nitong gustong bumisita sa akin. Nagpasalamat na lang din kami sa isa't isa at saka siya umalis. Pumasok na lamang ako sa bahay namin noon at nagulat naman ang aking mga magulang dahil sa aking pagdating. Sa hindi ko inaasahan, biglang nandilim ang aking paningin at naramdaman ko na lang na hinawakan ako ng aking mga magulang. Pagkagising ko nga noon mga bandang 11:00 na rin yun ng gabi. Napahawak ako sa aking ulo noong bumangon ako dahil sobrang sakit pa rin yun. Dahan-dahan na lamang akong lumabas ng aking silid upang puntahan ang aking mga magulang. Pagkalabas ko nga ng aking silid, naabutan ko ang aking mga magulang na tila may pinagkakaabalahan. Nay? Tay? Ano pong problema? Tanong ko pa. Kaagad namang napalapit si nanay sa akin nang makita niya ako. Inalalayan niya akong maupo sa silya sa aming sala. Nasa labas naman noon si tatay at may ginawang siga at may kung anong nilagay doon. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Bumaba na rin kasi ang lagnat mo, anak. Sabi pa ni nanay. Tumango naman ako sa kanya bilang tugon. Hindi ko rin napigilan ang aking sarili at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Kinilabutan naman ako noon dahil sa sinabi ni nanay. Nang mahimatay ka kanina at biglang inapoy ng lagnat, walang tigil ang paghuni ng tiktik. Kaya gumawa na lamang ng siga ang tatay mo sa labas. Nagsaboy na rin siya ng asin at maging ng bawang sa labas ng ating bahay. Sa tingin namin ay may sumunod sa inyong aswang. Wika ni nanay. Nang mga oras na yon, naalala ko ang sinabi ng driver ng tricycle na sinakyan ko. Sinabi ko rin yun kay nanay, kaya napailing na lang din si nanay. Baka may nakasalamuha kang aswang sa kung saan-saan. At dahil may dinaramdam kang sakit, kaya siguro sinundan ka. Ani nanay sa akin. Kinilabutan ako noon at hindi ko maiwasan ang panindigan ng balahibo. Napansin ni nanay na tila nakaramdam ako ng takot, kaya sinabi niyang wag akong mag-alala. Gayong sa tingin niya ay wala rin naman ng aswang na susunod sa akin. Gayong naging tahimik na rin ang aming paligid. Nagpasya na lang din akong kumain noon at nang makainom na rin ng gamot. Nagpahinga na rin ako kaagad at hinayaan na lang muna si nanay na magbantay sa labas. Pinagsabihan naman ako ni nanay na kapag may naramdaman ako o kaya ay hindi ako makatulog, ay sabihin ko sa kanya. Tinanguan ko na lamang ang aking ina at pumasok na sa aking silid. Nahiga na ako noon at ipinikit ang aking mga mata. Yun nga lang, kaagad din akong napamulat dahil biglang sumagi sa isipan ko ang konduktor ng bus na sinakyan ko. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba noong maalala ko ang tingin nito sa akin nung dalawa na lamang kaming naiwan sa loob ng bus. Napailing na lang ako noon at pinilit na makatulog. Pero tila nahirapan ako. Pakiramdam ko rin noon ay napakaalinsangan ng panahon. Kaya nakadagdag pa yun sa dahilan kung bakit hindi ako makatulog. Hindi na lamang ako noon lumabas sa aking silid at pinilit pa rin ang makatulog. Kalaunan, dahil nakaramdam na rin ako ng antok, nakatulog na rin ako.
Kinaumagahan nang magising ako, kahit papaano ay ramdam kong bumuti-buti na ang aking pakiramdam. Nang lumabas ako sa aking silid, nakahanda na ang aking almusal, kaya kumain na lang din ako. Naabutan pa ako ni nanay na kumakain, kaya tinanong ako nito kung maayos na ang aking pakiramdam. Tumango na lang ako sa kanya noon, kaya kahit papaano ay naibsa ng pag-aalala ng aking ina sa akin. Dahil hindi ko nakita si tatay, ay tinanong ko si nanay kung nasaan ito. May pinuntahan lang ang tatay mo. Babalik din naman yun. Magpahinga ka na lang muna. At nang tuluyan ng bumuti ang pakiramdam mo. Wika ng aking ina. Sinunod ko na lamang din si nanay noon at nanatili na lang muna sa aking silid. Mabilis namang lumipas ang mga oras ng araw na yon. Lalo na tulog lang din ang aking ginagawa. Kinagabihan noon ganoon na lang ulit ang pag-aalala ni nanay nang bigla akong nilamig at tumaas na naman ang aking temperatura. Nanginginig ako noon dahil ramdam na ramdam ko talaga ang lamig. Kahit pa nasa loob lang ako ng aking silid at halos nakatalukbong na rin ako ng kumot. Gabutil man ang aking pawis noon dahil sa sama ng aking pakiramdam. Inasikaso na lamang ako ng aking ina habang si tatay naman ay nagsimula na ring magsaboy ng asin sa labas ng aming bahay. Kinukutuban kasi noon si tatay na may hindi magandang mangyayari sa gabing yon dahil sa aking pagkakasakit. Gumawa na rin siya ng siga sa labas ng bahay namin noon at doon siya nagbantay. Makalipas ang kalahating oras, bumaba naman ang aking lagnat. Subalit hindi pa rin nawawala ang panlalamig ko. Ilang damit na noon ang suot ko at may nakatalukbong pangkumot sa akin. Pero nanginig pa rin ako dahil sa giniginawa ko. Pinainom pa ako ni nanay ng mainit na tubig na nilagyan pa niya ng bawang at asin. Kahit ayaw ko man ng amoy ng bawang, wala na rin akong nagawa kung hindi ang inumin yon. Ilang baso rin ang naubos ko bago ako pagpawisan. Nasa ganoong sitwasyon kami noong marinig naming tila may kausap si tatay sa labas ng aming bahay. Dahil makikita naman sa bintana ng aking silid ang pwesto ng aking ama sa labas, sumilip doon si nanay upang alamin kung sino ang kausap ni tatay. Sinundan ko na lamang ng tingin ng aking ina at nang makita kong tila nangungunot ang noo nito, tinanong ko siya kung sino ang kausap ni tatay. Napakibit balikat naman siya gayong hindi raw niya yun kilala at hindi rin pamilyar sa kanya. Dahil nakuryoso na rin ako, kaya sinubukan kong bumangon upang tignan na rin kung sino ang kinakausap ng aking ama. Inalalayan lang ako noon ni nanay hanggang sa makarating nga ako sa tapat ng aking bintana. Bahagya nga akong napasilip sa labas at nung una ay hindi ko talaga nakilala ang kausap ng aking ama. Nakatalikod kasi ito sa akin kaya hindi ko kita ang mukha nito. Nanatili lang kaming nakasilip noon ni nanay hanggang sa biglang lumingon sa gawi namin ang lalaking kausap ni tatay. Kitang-kita ko ang pagngisi nito sa akin. Hindi ko alam kung napansin yun ng aking ina, kaya ganoon na lang ang aking pagmumura. Nagtaka marahil si nanay sa naging kilos ko kaya tinanong niya ako kung ano ang problema. Napansin ko naman noon na nagmamadaling nagpaalam ang lalaki kay tatay. Mabilis itong naglakad palayo hanggang sa mawala na nga ito. Inalalayan naman ako ni nanay noon na makabalik sa aking higaan. Nang nakaupo na ako, napansin ng aking ina ang aking pamumutla. Kaya napatanong siya sa akin. Kilala mo ba ang taong yan, anak? Bakit parang takot ka sa kanya? Hindi ako makapagsalita noong una subalit nang maikalma ko na ang aking sarili,
Sinabi ko sa aking ina ang tungkol sa lalaking kausap ng aking ama sa labas. Hindi ko alam pero tila hindi ako makapagsalita noong hindi pa umalis ang naturang lalaki. Pamilyar po ako sa taong yun. Siya ang konduktor ng bus na sinakyan ko pauwi ng makaraang gabi. Tugon ko kay nanay. Ikinuwento ko na rin sa aking ina kung ano ang nangyari noon sa pagitan namin ng naturang lalaki. Mula sa aksidenteng pagkakatapon ng kalamansi juice na iniinom ko sa kanyang kamay na namula. Dahil sa nangyari hanggang sa nasaksihan ko ng kaming dalawa na lang ang natira sa loob ng bus. Hindi ko rin nakaligda ang ikwento kay nanay ang pamamaraan ng pagtitig at maging ang pagsunod nito ng tingin noong palayo na ako sa bus. Napamura ang aking ina noong may napagtanto siya dahil sa aking mga sinabi. Hindi kaya isa siyang aswang? Posible rin kaya na siya ang aswang na nagparamdam sa'yo? Tanong pa ni nanay. Hindi ako nakapagsalita noon at napatingin lang sa aking ina. Kinakabahan kasi ako sa posibleng mangyari. Gayong natuntun nga ng naturang lalaki ang aming bahay. Kung tama ang hinala namin ni nanay tungkol sa lalaking yon, marahil ay babalik-balikan ako nito, lalo pa at hindi pa ako gaanong magaling. Dali-dali namang lumabas noon ang aking ina upang kausapin si tatay sa labas. Narinig ko na lang din na napamura ang aking ama nang malaman ng tungkol sa lalaking nakausap niya. Dinig ko ring nagwika si tatay na susundan niya yon. Subalit pinigilan lang siya ni nanay. Bumalik lang yun dito. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ang tarantadong yon. Galit na sigaw pa noon ni tatay. Sinubukan naman siyang pakalmahin ni nanay at nagpasya na lang din silang pumasok. Pinuntahan ako ni nanay sa aking silid at kinausap. Pinagsabihan niya akong kapag may naramdaman akong kakaiba, kaya tumango na lang ako sa kanya. Nang humupa naman ang galit ni tatay sa naturang lalaki, nagpasya na lang kami ni nanay na maghapunan. Habang naghahapunan nga kami, hindi ko maiwasan ang makaramdam ng kakaibang kilabot. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin mula sa bintana. Binuksan kasi namin ang bintana na katabi ng aking upuan. Gayong napakaalinsangan ng panahon at naging iritable ako bigla. Hindi ko rin maiwasan ang mapatingin sa labas ng bahay namin noon mula sa bintanang nakabukas. Nasa ganoong estado kami nang may napansin akong dalawang mapupulang bagay na nagbabaga sa hindi kalayuan. Nangunot ang aking noo ng mga oras na yon, pero hindi ko na lang muna pinansin. Nagpatuloy ako sa aking pagkain hanggang sa muli akong mapatingin sa gawi kung saan ko nakita ang naturang mapupulang mga bagay. Ganoon na lang ang takot na naramdaman ko dahil hindi pa rin yun nawawala roon. Tila nakatingin din ito sa akin, kaya kinilabutan ako at pinanindigan ng balahibo. Napansin marahil ni nanay at tatay na nakatingin lang ako sa labas at hindi na ako kumakain. Kaya nagtanong sila kung ano ang problema ko. Hindi ko nagawang tugunan yun dahil nakatuon lang talaga ang pansin ko sa dalawang nagbabagang bagay na aking nakikita. Muli namang inulit ni tatay ang tanong nila at nang hindi pa rin ako nakatugon, napatayo na ang aking ama. Yun nga lang Sir Eric, pagkasilip ni tatay sa aming bintana, bigla na lamang nawala ang dalawang nagbabagang bagay na nakikita ko. Nangunot naman ang noo ng aking ama, kaya nagtanong ito sa akin kung anong tinitignan ko sa labas. Hindi na ako nagdalawang isip noon na sabihin sa aking mga magulang ang tungkol sa aking nakita. May dalawang mapupulang bagay po kasi akong nakita roon.
Sabi ko pa habang tinuturo ang bahagi kung saan ko nakita ang naturang mga bagay. Hindi ko alam pero biglang napamura noon si tatay at dali-dali siyang nagtungo sa aming kusina upang kumuha ng itak. Nang makakuha ito ng itak, mabilis ang paglalakad nitong lumabas sa aming bahay. Napatingin naman ako kay nanay na nagtataka dahil sa kinikilos ni tatay. Magtatanong pa sana ako sa aking ina kung bakit ganoon ang naging kilos ng aking ama. Subalit nauna na itong magsalita. Mga mata marahil ng aswang ang nakita mo, anak. Mukhang binalikan ka na naman ng aswang. Hindi ako nakaimik noon dahil sa sinabi ni nanay sa akin. Binalot din ako ng takot dahil sa aking narinig. Lumabas din si nanay upang samahan si tatay. Kaya wala na rin akong nagawa pa kung hindi ang ligpitin ng aming mga pinagkainan. Tapos na rin kasi silang dalawa sa pagkain. Pagkatapos kong ihatid sa kusina ang mga pinagkainan namin, bumalik na ako sa sala. Sinilip ko kung ano ang ginagawa ng aking mga magulang doon at nakita ko silang nakaupo lang sa tapat ng siga na ginawa ni tatay. Hawak-hawak pa rin ng aking ama noon ang kanyang itak habang nagmamatsyag sa kanilang paligid. Tahimik lang silang dalawa ni nanay habang panay ang palingalinga sa paligid ng aming bahay. Nasa ganoong estado kami nang biglang nagkaroon ng sunod-sunod na paghuni ng tiktik. Napatayo kaagad ang aking ama at naglibot sa aming paligid. Mahina lang ang naturang paghuni, kaya batid siguro nito na posibleng nasa paligid lang yun. Nagpabalik-balik si tatay sa paglilibot sa likod at gilid ng aming bahay. Ngunit wala naman siyang nakita. Hindi rin naman nagtagal ang mga paghuning yun at bigla ring nawala. Nagmatsyag na lamang ang aking ama noon hanggang sa masigurado niyang wala namang aswang na umaaligid sa aming bahay. Nagpasya na rin silang pumasok noon ni nanay upang makapagpahinga. Sa kabutihang palad, wala naman talagang nangyayaring kakaiba ng gabing yon. Kaya kahit papaano ay naging mahimbing ang aming pagtulog. Nang mga sumunod na araw, tila naging mabuti na rin ang aking pakiramdam. Halos 2 gabi ring walang pagpaparamdam ang aswang sa amin. Kaya nakampante na rin kami kahit papaano. Subalit sa hindi inaasahan, huling gabi ko na sana yun sa bahay ng aking mga magulang. Dahil kinabukasan ay babalik na ako sa probinsya kung saan ako nagtatrabaho. Pero may kakaiba pang naganap. Hindi namin inakala noon na sa gitna ng kahimbingan namin sa pagtulog ng gabing yon ay mabubulabog kami dahil sa sunod-sunod na kalabog sa aming bubungan. Nang magising kaming 3, kaagad kaming lumabas ng aming mga silid. Noong nasa sala na nga kami ni nanay, nagkaroon ng mga pagyabag sa aming bubungan. Iba ang kutob ng aking ama at naisip na baka aswang ang nasa bubungan. Kaya kinuha niya ang kanyang itak at dali-daling lumabas ng aming bahay. Dahil magaling na nga ako sa aking karamdaman, sumunod kami ni nanay sa kanya. Noong nasa labas na kami ng bahay, nakita namin si tatay na nakatingala sa aming bubungan. Galit na galit ang aking ama habang may kung anong tinitignan doon. Tumingala rin kami ni nanay upang alamin kung ano ang nakikita nito sa aming bubungan. At nanlaki nga ang aking mga mata dahil may isang nilalang sa bubungan namin. Mabalahibo ang naturang nilalang na mayroong mahahabang mga braso at binti. Mas mataas yun ng 3 talampakan kumpara sa akin, kaya ganoon na lang din ang aking takot. May mapupulang mga mata yon na animoy nagbabaga dahil sa madilim na paligid. Nakatingin yun sa aming gawi at bigla itong napaangil. Yun ang unang beses na makakita ako ng ganoong nilalang.
Kaya ganoon na lang din siguro ang takot na bumalot sa aking sistema. Tumalon naman noon sa harapan namin ang naturang nilalang. Kaya pareho kaming napaatras ni nanay at tatay. Inihanda ng aking ama ang itak na hawak niya dahil baka sugurin kami ng aswang. Nakita pa naming napangisi ito sa amin kaya kinilabutan ako nang makita ang matutulis nitong mga pangil. May bahid pa yun ng dugo na parang may naging biktima pa bago tumungo sa aming bahay. Habang umaabante ang naturang nilalang, umaatras naman kami ng aking mga magulang. Nang magkaroon kami ng pagkakataon ni nanay na makatakbo para makapasok sa aming bahay, naiwan si tatay noon sa labas, kaya dali-dali kaming kumuha ni nanay ng itak. Kumuha rin si nanay ng asin dahil makakatulong din daw yun sa amin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naalala ko ang tungkol sa kalamansi noon na naitapon ko sa konduktor ng bus na sinakyan ko. Kinalabit ko si nanay at saka sinabi ko sa kanya na maghanda kami ng kalamansi at yun ang isasaboy namin sa aswang na nasa labas. Nay, kung ang aswang na yan at ang konduktor ng bus na sinakyan ko noon ay iisa, malamang matatakot yan sa kalamansi. Naalala niyo po ba ang naging reaksyon ng balat nun nang matapunan ko ng kalamansi juice? Baka yun din ang mangyari kung sakaling sabuyan siya ng dagta ng kalamansi. Wika ko pa sa kanya. Kaagad kaming bumalik sa aming kusina at naghanap ng kalamansi na pwede naming magamit. Naririnig na rin namin na sumisigaw si tatay sa labas, kaya minadali namin ang aming pagkilos. Mabuti na nga lang, marami kaming kalamansi ng mga panahong yon. Kaya hindi na kami nahirapan ni nanay. Hinati lang namin yun sa gitna at saka kinuha ang dagtanon. Hindi rin namin tinapon ng mga balat nun dahil plano naming ibato sa aswang kung sakali mang maubos ang dagta na aming isasaboy. Nang matapos kami sa aming ginagawa ni nanay, patakbo kaming lumabas ng aming bahay. Dala pa rin namin ang aming itak. Dala ni nanay noon ang mangkok na may dagta ng kalamansi. Habang ako naman ay dala ko ang mga balat nun. Nang nasa labas na kami, naabutan namin si tatay na nakaupo sa lupa. Marahil nabuwal yun, kaya dali-dali namin siyang nilapitan ni nanay upang tulungan. Napansin din namin ang dugo sa liig nito. Dala ng sugat na marahil ay mula sa kalmot ng naturang nilalang. Labis ang naramdaman kong galit ng mga oras na yon. Inalala ko rin ang mukha ng konduktor ng bus na sinakyan ko noon at mas lalo akong nakaramdam ng galit dahil doon. Kinuha ko kay nanay ang mangkok na may lamang dagta ng kalamansi at sinabihan ko siyang alalayan si tatay. Sinunod naman ako ni nanay, kaya sa pagkakataong yun, ako ang humarap sa aswang. Kaya pala ganoon mo ko titigan nung nasa bus ako kung saan konduktor ka noon. Isa ka palang aswang na hayop ka. Sigaw ko noon sa nilalang na noon ay ngumisi lang. Tama nga ang hinala ko noon na ang aswang na yon ay ang konduktor ng bus na yon. Napakuyom ako ng aking kamay at galit na galit ng mga oras na yon. Hindi ko kasi aakalain na dahil lamang sa pagkakasakit ko ay matipuhan ako nito. Ganoon na lang ang kaba nung magsimulang humakbang palapit sa akin ng aswang. Napaatras din ako noon subalit bago pa man ulit ito makahakbang, ginawa ko na ang aking plano. Isinaboy ko sa kanya ang laman ng dala kong mangkok. Sinigawan ko pa siya na damhin niya ang hapdi ng dagta ng kalamansi. Sakto namang tumama yun sa muka at bandang dibdib nun. Kaya ganoon na lang ang paghiyaw ng aswang. Nagwawala yun at nakahawak pa sa kanyang muka na siyang napuruhan dahil sa pagsaboy ko. Dahil sa nangyaring yun, nagkaroon naman ako ng pagkakataon na suguri ng aswang na yun.
Tinaga ko siya sa dalawa niyang binti at tanging pagsigaw lang nga ang nagawa nito. Nang akmang dadamputin sana ako nito, mabilis akong lumayo sa kanya. Napangisi ako, gayong alam kong nasaktan siya ng husto dahil sa aking ginawa. Hindi mo siguro inaasahan ng kalamansi ano? Naalala ko lang kasi noong natapunan kita ng kalamansi juice. Hindi ba't tila napaso ka noon? Sigaw ko pa sa nilalang. Napaangil na lamang ito sa akin. Susugurin na sana niya ako subalit pinagbabato ko siya ng balat ng kalamansi. Imbis na makalapit siya noon sa akin, umiiwas na lang siya hanggang sa nakalayo na rin ako sa kanya. Marami pa akong natirang balat ng kalamansi noon kaya ibinato ko yun sa kanya. Iniwasan na lamang niya ito, subalit may iilan ding tumatama sa balat niya na nagiging dahilan para mapahiyaw siya. Galit na noon ang aswang dahil sunod-sunod ang naging pag-angil nun. Bago pa man niya ako sugurin, binantaan ko na siya. Sakto ring nakalapit si nanay sa akin, dala ang isang baso na may lamang purong dagta ng kalamansi. Nakita kong napalunok ang aswang at imbis na lumapit sa akin, tumakas ito palayo. Marahil natakot na itong maulit ang pagsaboy ko sa kanya dahil alam niya ring nasaktan siya kapag nangyari yon. Binabalaan kitang kapag hindi ka pa aalis dito sa amin at kung hindi mo ko titigilan, kapag nagkita tayo ulit, ipagkakalat kong isa kang aswang. Hindi rin ako magdadalawang isip na isaboy sa iyo ang dala kong kalamansi juice kung sakaling mangyari yon. Dahil sa sinabi ko sa nilalang, umatras siya ng umatras noon hanggang sa makalayo siya sa amin. Sinigawan ko pa siya at minura dahil sa ginawa niyang pananakot sa amin. Noong wala na nga ang aswang, pumasok na rin kami ni nanay sa loob ng aming bahay. Naabutan ko naman si tatay na nakahiga na sa mahabang silya namin sa sala at dinaramdam ang pagkirot ng sugat niya sa leeg. Hindi na niya tayo babalikan pa rito. Takot lang ng aswang na yon. Sabi ko pa sa aking mga magulang. Dahil sa pangyayari ng gabing yon, pinaalalahanan ako ni nanay na mag-iingat kung sakaling babalik na ako sa aking trabaho. Dagdag pa ni nanay sa susunod ay mas maigi nang wag akong uuwi tuwing gabi at baka maulit ang ganoong karanasan. Nangako naman ako sa kanila na hindi na yun mauulit pa. Ayaw ko na ring mapahamak sila dahil sa kagustuhan kong makauwi sa bahay kahit pa na ginagabi ako sa daan. 2 araw pa nga ang pinalipas ko noon bago ako bumalik sa probinsya kung saan ako nagtatrabaho. Sinisigurado ko pa kasing maayos ang lagay ni tatay gayong matatagalan na naman ulit ako bago makauwi sa kanila. Hindi na rin naman bumalik ang aswang na yon, kaya kampante na rin akong ligtas na ang aking mga magulang tuwing gabi. Simula nga noon, hindi ko na pinilit pang umuwi sa bahay ng aking mga magulang, lalo na kung alam kong gagabihin lang din ako sa daan. Hindi ko na rin naman nakita ang naturang konduktor sa tuwing sumasakay ako ng bus pauwi sa aming probinsya. Marahil ay natakot din yun na makita pa ako dahil sa naging banta ko sa kanya. Tumagal pa ako sa trabaho ko sa probinsyang yun. Hanggang sa nang lumaon, nagpasya na lang din akong maghanap ng trabaho sa probinsya lang din namin, kung saan araw-araw ko pang nakakasama ang aking mga magulang. Sa ngayon po ay may pamilya na ako at may 3 na ring mga anak. Wala na ang aking ina at ang aking ama naman ay kasama namin sa bahay. May edad na rin si tatay at masayang nakakasama ang kanyang mga apo. Hindi lamang ito ang naging huling karanasan ko sa aswang, Sir Eric. Sa tuwing may nararanasan nga kaming pang-aaswang, hindi na nawawala sa isipan ko ang bisa ng kalamansi
bilang pangontra sa mga aswang. Lalo na at naging malaki ang tulong nito noong naranasan ko nga ang pang-aaswang mula sa konduktor ng bus na sinakyan ko noon. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Eric. Maraming